Sanay akong sumagot, kaya nga nagpapa-interview ako kahit hindi naka-arrange ang mga tanong, kahit ambushed interview ng media para masagot ang tanong ng taong bayan. Kilala ko ng taong bayan simula pa nung nasa Davao pa lang ako, nung mayor pa lang ako. Alam nilang hindi ko inaabuso ang kapangyarihan ko, ang authority ko sa lahat ng opisinang nahawakan ko. Nagpa-unlock ako ng interview dahil gusto kong maipaliwanag ng maayos at malinawan ang taong bayan. Kilala ko ng mga tao na hindi ako isang spoiled brat. Kilala ko bilang isang simpleng tao lang, simple lang mga kaibigan ko, hindi galing sa mayayamang pamilya, hindi mga kilalang tao, at hindi rin galing sa politikang pamilya. Hindi lang kasi sanay yung iilang mga miyembro ng House of Representatives na di nila makuha yung gusto nilang sagot. Di rin sanay yung iilang representatives na sinasagot sila sa kanilang mga banat sa akin, na sa tingin ko ay pag-atake nila yun sa akin, para isipin ng ibang tao na spoiled brat nga ako. Sinagot ko naman sila sa tamang proseso, pero syempre iba ang gusto nilang marinig, ang gusto nilang sagot ay yung pwedeng makasira sa atin. Oo, dapat lang kasi nakasaad yan sa saligang batas natin na ang Kongreso ang may power o karapatan na busisiin. Kaya nga may budget hearing at may pagpapasa ng budget mula sa House of Representatives at ng Senado natin, sa Kongreso natin, ginagalang at kinikilala natin yan, kaya nga ako nandito ngayon at uma-attend at nagpapakita sa budget hearing ng Senado sa hearing ng House of Representatives. Ang ginagawa namin ay nagpapasa na kami at nagsasubmit ng paulit-ulit, bawat dokumento ng budget ng Office of the Vice President at iniiwan na namin sa Kongreso kung anong gagawin nila sa Office of the Vice President kung anong desisyon nila. Totoo, iniiwasan na namin, pinapalagpas na namin ang question at answer nila, dahil alam namin na ginagamit na lang siya ng ilang member ng komite, para atakihin kami para sirain tayo sa ibang tao. Dahil hindi ko sila mga kasama sa politika, sinagot ko naman sila sa tamang proseso, at ang pinakamahirap dyan kaya hindi na dapat sagutin kasi alam naman nila na dalawang malaking tao lang ang humahawak sa budget at itong dalawang taong ito ang kumokontrol sa budget. Ang dalawang malaking tao na talagang humahawak ng budget ng Pilipinas ay sila Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez, yan ang katotohanan.